Lubos akong naniniwala na gagawin mo ang hinihiling ko sa sulat na ito, at maaaring higit pa rito. May isang church member na si Marco na inatasang tumulong sa isang gawain sa iglesia. Hindi ito sa pilitan, at wala ring nakakakita sa likod ng mga eksena. Ngunit sa halip na gawin lamang ang minimum na hinihingi, pinili niyang pagbutihin ang kanyang paglilingkod. Hindi dahil gusto niyang mapansin, kundi dahil mahal niya ang Panginoon. Ang kanyang pagsunod ay hindi pabigat. Ito'y kusang loob at may kagalakan. Ganito ang tono ni Pablo sa kanyang sulat kay Filemon. Sinabi niyang may tiwala siya sa pagsunod ni Filemon, at higit pa roon, naniniwala siyang gagawin nito ang higit sa kanyang hinihiling. Hindi ito utos na may pananakot, kundi paanyaya na nakaugat sa pag-ibig at pagkakaisa kay Kristo. Ang Ebanghelyo ang humuhubog sa puso upang ang pagsunod ay maging bunga ng biyaya, hindi ng pamimilit. Sa pananaw ng biyayang makapangyarihan ng Diyos, ang tunay na pagsunod ay hindi lamang panlabas na pagsunod sa kautusan. Ito ay gawa ng pusong binago ng Espiritu. Pusong nagnanais luwalhatiin si Kristo. Kapag nauunawaan natin kung gaano kalaki ang awa ng Diyos sa atin, ang ating tugon ay hindi nagiging kalkuladong pagsunod, kundi magiging masaganang pagtugon. Ang tunay na pagmamahal kay Kristo ay nakikita sa kahandaang gawin ang higit pa, hindi upang makamit ang pabor ng Diyos. Dahil tinanggap na natin ito, ang iglesia ay lumalago. Kapag ang mga mananampalataya ay kusang sumusunod, may tiwala sa biyaya, at handang maglingkod ng higit sa inaasahan. Ang aking pagsunod ba ay limitado sa hinihingi, o handa akong gumawa ng higit dahil sa aking pag-ibig kay Kristo? Panginoon Diyos, salamat sa biyayang nagbago ng aking puso at nagbigay sa akin ng pagnanais na sumunod. Turuan mo akong maglingkod ng may kagalakan at kahandaan, hindi dahil napipilitan kundi dahil mahal ko si Kristo. Naway ang aking pagsunod ay maging patunay ng iyong biyaya sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen.